Ito yung Yaki Imo Caramel ng Starbucks. Seasonal flavor lang to sa Japan kaya kung mahilig kayo sa kamote, tikman nyo na to. Pinaganda lang kasi tong kamote caramel. Toasted kamote yung toppings niya tapos may caramel na syrup. Matamis masyado para sa akin pero okay na, at least na try ko. Sa labas kami nagstay kasi para sa amin mas relaxing yung ambience ng nature. Masarap palang tumambay sa kapihan nang hindi nagne-networking. Ito yung drink ng misis ko. Chocolate chip daw yung tawag dyan. Tapos mga donut at hotdog na kung ano-anong pinagbibili ng misis ko. Hinati-hati niya para sosyal pero pag sa bahay 2 subo lang yan. Pero hinay-hinay lang kasi hindi talaga healthy dito. Yung mga drinks dito halos kalahati nun asukal kaya huwag kayo masyado mag-araw-araw. Pero masaya ako kahit papano na ilabas ko yung misis ko kasi sobrang busy niya sa bahay. Mga nanay lang talaga makakapagsabi kung gaano kahirap maging nanay. Kaya salamat talaga sa misis ko. Tinatry kong maging routine yung umagang workout pero nakakapanghina talaga. Dagdag pa rin yung time pressure kasi kailangan kong pumasok. Salamat na lang talaga at hindi ganun ka-traffic dito sa area namin. Yung nagsa-scooter ay yung misis ko. Napakasipag niyan, nagtatrabaho at nagpo-full time na nanay. Kaya love na love ko yan kasi napakasipag. Rekta aral na ng Japanese habang may time sa school at lunch time. Bumalik ulit ako sa Don Quixote para bumili ng lunch. Halos maubos yung lunchtime ko kaka-window shopping. Napakarami kasing cute at mura dito. Minsan kahit hindi mo kailangan parang ang sarap bilhin. Perfect to sa summer, antibacterial kaya lang 24 lapad. Kung mahilig kayo mag-shopping, wag niyong kakalimutan dumaan dito sa Donki. Sakto pampasalubong, lahat-lahat presyong Divisoria po tayo. Naalala niyo yung nag-viral dati na tumbler na ang tatak ay Stanley. Dating 5,000 to, ngayon 4,000 na lang. Hintayin ko pa siguro to mag 1,000 o 500 saka ako bibili. Ang ganda kasi ng design niya tsaka mukhang maganda siya pang camping, pang matagalan talaga. Maraming mura pero kailanman hindi ko nakita nagmura tong mga Pokemon. Sobrang sikat ng Pokemon sa Japan, meron silang mga Pokemon Center. Grabe ang bentahan nito sa auction lalo na yung mga Pokemon cards. Ito ang lunch ko ngayon. Ang tawag dito ay Jumbo Yakitori. Sa Yakitori, ang ibig sabihin ng Yaki ay grilled at ang Tori naman ay chicken. Grilled chicken to na may matamis na sarsa at may kasamang nori at kanin. Sinabayan ko yun ng panulak natin ng lemon water, saktong-sakto sa init. Ito ang pinakahihintay kong dessert. Alam nyo na siguro kung ano to. Pero sa mga hindi pa, hindi to malaking sampalok. Ito ang kamote ng Japan na palagi kong binibida sa inyo. May iba't ibang klase ng kamote pero ang tawag dito ay Beni Haruka. Ito yung pinakamatamis na kamote ng Japan. Para siyang cassava cake na punong-puno ng cheese. Hindi na to kailangan budbura ng asukal o gatas o kahit ano paman. Rekta pagkabalat, suwabing-suwabe sa bibig. May aroma siya ng candy at marshmallow na napakabango. Pag kinagat mo para siya nagme-melt sa bibig mo. Yung texture niya parang mashed potato pero ang sarap ng pagkatamis. Biyahe na tayo pa uwi. Ito pala yung presyo ng gym dito sa aming area. 2,980 lang plus tax, siguro mga 3,500 monthly na yan. Hindi ko na rin pinatagal, nag-trade na rin ako kahit medyo masama pakiramdam ko. Pero ang good news ay magaganda yung trade ko ngayon. Nakaka-good news pero dapat sa trading laging balance ang mood. Pagkatapos ng lahat ay saktong sing-along lang kami ng asawa ko. Ang daming times na tuwing uuwi ako gusto ko nalang magpahinga at maglaro. Pero ang goal ko dito sa project na to ay magkaroon ng better choices sa buhay. Kaya ang lesson for today ay kay Jim Rohn. If the why is powerful, the how is easy. Kailangan palagi tayo may panghuhugutan na malalim. Dahil dadating yung time na madi-discourage tayo, tatama rin tayo, pero kailangan natin mag-power through. Kung clear sa atin yung motive natin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay, magagawa natin to ng paraan. Kaya sa ating mga nag-grind, wag na wag tayong susuko, tuloy-tuloy lang. Yun lang, bye!